pero wala akong chance na dalan siya ng alak. Paulit-ulit mong sinasabi na ang alak na ito ay inihanda, particular para sa kanya ni Bossy. Nakikita ko kasing gusto niya si Bossy. Hindi naman siguro ako tatanggi. Huwag kang mag-alala, hindi kita mamahalin pagkatapos ng trabaho. Hello, itong alak ay sadyang pinili ni Mr. C para sa'yo. Bakit tinatawag ka ni Mr. C? Para bigyan mo ako ng alak na to? Sabi ni Bossy, may mababang alcohol content ng alak na ito. Kapag uminom ka, hindi ka malalasing. Ganoon ba yon? Salamat. Doon ka na lang sa waiting room. Halos tapos na. Ahem. Yan, Namshing, anong ginagawa mo dito? Bakit kaya natatakot? May ginagawa ka ba laban sa iyong konsensya? Anong pinagsasabi mo? Anong kinakatakutan ko? Nakita ko lang na pinangunguna ka sa katulong ni Seihan. Kaya medyo nagulat ako. Hindi ko alam kung anong mga trick na ginagamit mo. Hindi ako low class na taong tulad mo. Pero sa totoo lang, curious din ako. Nakita niyo na sobrang intimate namin ni Bossy. Pero wala akong reaksyon. Kaya parang yung posisyon bilang Mrs. C, parang malabo. Ang posisyon ni Mrs. C original na akin. Ang taong ma-engagement kay Seihan ay ako. Pero hindi na yun ngayon. Ikaw ang una na pabay sa kanya. Si Seihan ay nagpadala ng petisyon sa diborsyo. Walang hiya ka bang kumakapit sa kanya? Iyan, Namshing. Paano ka magiging nakakapal ng balat? Itawan mo ako! Oh, kapatid ko. Bakit ang pabaya mo? Sa tagal ng panahon, natumba ka. Bastos talaga. Sa ganitong sitwasyon, bastos ang pagbagsak. Pero sa lalong madaling panahon, magiging mas bastos ka kasi sa akin. Bakit naiinitan ako? Kung mayroon kang anumang mga problema, maaari mong kontakin ng aking katulong. Kung sugatan ka, bayaran ko. Bossy, naghahanap ka ba ng babaeng makakasama? Alam mo ba kung nasan siya? Ngayon na lang siya nakita. Sabihin mo. Ngayon na namin siya nakita. Nakaladkad ang isang lalaki sa isang kwarto sa itaas. Ituro niyo sa akin ang daan. Natatakot ako para kay Bossy. Napakatapang. Paano kung pumunta tayo at tingnan? Tara. Mahal, dadaling kita sa mga ulap. Oh, bakit rin sila close? Ako o si Seihan? Sino ang mas malakas? Napaka-charming mo. Napakasama nito. Pumupunta dito para agawin ang mga masasamang bagay. Ito ay walang hiya. Grabe rin yung mga tao sa loob. Ginagawa mo? Sino nagpapasok sa'yo dito? Anong ginagawa niyo ditong dalawa? Shen, ikaw? Bakit ka nandito? Hindi ko rin alam kung bakit ako nandito. Hindi mo alam? Ngayon ko lang narinig na sobrang saya mo. Hindi totoo yan. Ako, isang baso lang ng alak ang ininom ko. Pagkatapos noon, wala na akong maalala. Ihan, kailangan mong maniwala sa akin. Huwag mo akong tawagin sa pangalan ko. Kahit anong gawin mo, ay walang kinalaman sa akin. Hindi ko na kailangan ng paliwanag mo. Wala akong pakialam. Nasaktan ako. Oo, tiyak namin gustong saktan ako. Ang baso ng alak, nilagyan siguro yun ng gamot.
Para hindi mo ako maintindihan. Ihan! Anong meron? Ito ay... Ikaw? Ikaw yun! Tiyak akong ikaw yun. Shing, isa kang kasuplan-suplan na tao. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Dumaan lang ako. Naglakas loob ka bang sinungaling? May droga siguro sa alat na binigay mo. Shing, bakit gusto mo ako saktan? Hindi ko alam sinasabi mo. Bossy, bakit ka nandito? Hinahanap kita. Hinahanap mo ako? Hindi sa lalong madaling panahon. Uwi na tayo. Sobrang walang hiya. Hindi ko pwedeng umalis. Shing, talaga sinasadya mo ito. Bakit mo ito nagawa? Sinundan niya si Bossy. Paano siya mag-aalaga sa iba? Mga kabataan talaga ngayon. Shen, mali ang pagkakaintindi ni Bossy sa'yo. Shing, nakulong ako. Lahat dahil sa'yo. Nakipagsabwatan ka kay Shing, iba? Tumigil ka. Intindihin mo naman. Lahat ng plano kahapon ay ikaw nag-ayos. Tinawagan mo ako. Akala ko ginamit mo si Sheng bilang pain. Ang layunin ay matulog sa akin. Umalis ka! Kagabi, napakahusay mong gumanap. Shen, ayos ka lang ba? Shing, talagang bibigyan kita ng aral na hindi mo malilimutan. Oo, mas akin pa rin ang larawan mo sa huling pagkakataon. Bakit nasugatan ng mga binti mo? Aksidenteng nahulog. Bossy. Huwag kang gumalaw. Subukan mong tiisin ang sakit. Bossy, salamat sa araw na ito. Kung gusto mo talaga magpasalamat sa akin, huwag kang tumakbo. Ngayon hindi ko sinasadya ang maging... Ano? Walang problema. Bossy, nawala ang sakit. Salamat. Bossy. Okay ka lang? Ayos lang. Alis muna ako. Okay. Ngayon na ba niya ako gustong halikan? May bad breath ba ako? Hello? Umuwi ka na kaagad! Tignan mo! Tignan mo kung ano yan! Ito? Kaya pala gusto mong hiwalayan si Siyehan dahil may iba kang lalaki. Hindi naman ganyan, Papa. Wala akong ginagawa masama kay Siyehan. Ang mga larawan ay peke dahil ang kuha ng litrato ay sadyang pinili. Kung peke, kaya bakit gusto ni Siyehan na magdiborsyo? Isa pa, sinasabi ko sa'yo na pagkasalan mo si Siyehan para mamuhunan sa pamilya Ye. Bakit hindi mo ba ito nagagawa? Pa, bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Bigyan ka ng sapat na oras. 3 araw. Bigyan pa kita ng 3 araw. Gusto kong makita ang ilang milyon. Kung hindi, pipirmehan kita sa pagtanggi ng paggamot sa nanay mo. Pa, sana
Saan ako kikita sa ganitong kaikling panahon? Hindi ko alam. Bibigyan kita ng 3 pang araw. Kung wala kang pera, hindi ko na tinatrato ang nanay mo. Pa! Anong meron? Napagalitan na naman ni Papa? Naglalaro ka na naman, di ba? Yun ang shame. Kumpara sa ginagawa mo kagabi. Kaya anong lahat ng ito? Sabi ko, hindi ko pa nagagawa. Yan ang shame. Itigil mo ng pagpapanggap. Kung hindi ikaw, sino? Maglakas loob ka bang tumanggi? Nilagyan mo ng drogang alak ko. Baliw ka ba? Isa pa, wala akong lakas ng loob na kumuha ng gamot na inon. Yan ang shame! Bossy, malino na naimbestigahan ang nangyari kagabi. Si Miss Yi Shenshen at Ming Zhu ang naglalaro. Anong sinasabi mo? Yi Shenshen? Ito ay dahil sa iyong nominal na asawa, si Miss Shen. Gusto niyong uminom ng gamot si Miss Namsheng. Hayaan siya magkaroon ng problema kay Ming Zhu. Pagkatapos ay dalhin ka upang makita. Ngunit sa kabutihang palad, hindi na rin lang si Miss Namsheng. Walang hiya. Bossy, sa pagkakalam ko, si Miss Yi Shen ay nasa labas. Ginagamit ang kanyang posisyon bilang iyong asawa para gumastos ng pera sa pabibili. Sa lalong madaling panahon ay ipagdiriwang ang kasal. Mukhang masyado akong maluwag sa kanya. Xiaoxi, ang taong nagkipagtulungan kay Ye Shinshin kagabi. Ayokong makita siyang lumabas sa Wenxing. Naiintindihan ko, Bossy, yung babaeng yun. Kung tumanggi pa rin siyang hiwalayan, ipala mo sa kanya. Kung hindi pa rin siya pumirma sa diborsyo, pagkatapos ay malulugi ang pamilya niya. Oo, lagi siyang kumakapit sa pamilyang Si. Sa tingin niya, karapat-dapat ba siya nun? Galit na galit siya sa pamilyang Ni. Kung ipapaalam mo sa kanya ang tungkol sa 5 milyong doon, hindi. Kailangan ko mag-isip ng paraan para sa sarili ko. Bossy, magluluto ako. Ito lang naiwan ni Lola para kay nanay. Bibili muna tayo ng gamot. Bumalik ka na ba? Anong ginagawa mo? Wala lang. Nag-surf lang sa web. Wala ka bang overtime ngayon? Kinansel ang conference. Bakit? Inaasahan mo bang mag-overtime ako? Wala, nagtatanong lang. Hindi pa naman maaga. Maghugas na muna ako ng mukha. Pawn shop. Sobrang kapos sa pera. Hindi ka pa natutulog? Yan ang Sheng. Kulang ka ba sa pera? Lagi akong kapos sa pera. Hindi mo pa ba rin balang, Bossy? Binigyan kita ng napakaraming pera. Hindi pa ba sapat ang paggagastos mo? Ano? Ang ibig sabihin ng sinabi mo, gusto mo ba akong tasan? Magkano ang gusto mo? Magkano kaya mong ibigay? Hanggat gusto mo, ibibigay ko. Maraming salamat sa magandang hangarin mo, Bossy. Ngunit hindi ko kailangan ito. Sapat ang binigay mo sa akin. Magandang gabi. Mas mabuti pang magsanla ng gamit kaysa manghiram ng pera sa akin. Abisuhan ng mga pawn shop, huwag hayaang magsangla si Yen ng siyam ng anuman. Go! Manggisip ka naman. Umalis ka na, huwag mo akong abalahin. Hindi namin tatanggapin, maaari ka nang umalis. Kapag sinabi kong hindi ko tatanggapin, hindi ko talaga tatanggapin. Tingnan mo. Alis, 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 alis.
Ito na ika-anim na tindahan na nagre-reject sa akin. Baka hindi ako tutulungan ng Diyos. Tumingin ka sa dinadaanan mo. Bulag ka ba? Kalimutan mo na. Baka abnormal ang pag-iisip sa kanya ng ganyan. Hindi normal ang pag-iisip mo. Yenam Sheng, bakit siya pumunta sa isang pawn shop? Hindi dahil sa kanya. Kaya ang pamilya He hindi apektado ng pamilya Si. Pinilit niyang magbangkarote. Nagbangkarote ang pamilya niya. Gusto mo bang isang la yung item, di ba? Oo. Ano ang gusto mong isang la? Isang piraso ng jade. Tatanggapin mo ba? Oo, ipapadala ko lang sa iyong address. Pumunta dito at pag-usapan natin ang mga detalye. Sige, salamat. Punta ko agad, hintayin mo ko saglit. Bossy, hindi okay. Nawawala na naman si Miss Namsheng. Gising ka na ba? Mingzu. Bakit ikaw? Tagal na nating hindi nakikita. Matagal na? Bakit ko naalala? Nakita tayo 2 days ago. Ye Namsheng, masyado akong mababa sa tingin mo. Sa hindi inaasahan, mayroon ka rin ilang mga trick. Umaasa kay si Yehan, tapos sinira ang kamay. Sirain ang pamilya niya! At sirain ako! Natutuwa ka ba? Hindi ko alam pinagsasabi mo. Hindi ko ginagawa ang sinasabi mo. Basta sabi mong hindi gagawin. Ibig sabihin hindi mo gagawin. Itinali kita ngayon para hindi ka makinig sa kung sino man. Ngayon, makinig ka sa akin. Sabihin agad kay si Yehan na hanapin ka. Masyado mo ako pinapanagahan. Hindi ko matawagan si Seihan. Itinali na kita at nagsasalita ka pa rin ng walang kabuluhan. Hello, Boss Zhu. Ako si Ming Zhu. Ayaw mo makausap ako? Hindi ako interesado sa pangangalakal mo. Talaga? Sabihin mo na! Parang walang kwenta kung panatilihin ko si Ye Namsheng. Papatayin ko na lang siya. Papatayin ko na lang siya. Nasaan ka? Inabandonadong pabrika ng chemical sa suburb. Gusto kitang makita sa 1 minuto. Tandaan mo, mag-isa ka. Kung hindi, hindi ako sigurado kung anong mangyayari. Seihan, wag! Tumahimik ka nga! Bastos ka! Si Boss Si ay maagang dumating, ha? Hindi ko akalain na ganito pala ang alindog ng asong ito. Naging sanhi ng pagmamadali ni Boss Si. Tumakbo ka dito ng ganyan. Ginagawa ko lang hinihiling mo. Hayaan mo na siya! Huwag kang magmadali, Boss Si. Okay lang napakawalan siya. Ngunit, kailangan mong makakuha ng kapalit. Sa tingin mo anong batayan ang gugustuhin kong makipag-usap sa'yo? Base sa padalos-dalos mong ugali! Ngayon, kung hindi ka nakikinig sa akin, dapat siyang mamatay. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mo. Ilipat mo sa akin ang kontrata ng Seishi Group. Sinira mo ang He family. Kailangan mong ibigay sa akin ang iyong kumpanya. Gusto magkaroon ng Seishi Group? Kaya kong ibigay sa'yo. Kaya mo bang hawakan? May hindi ko mahahawakan? Hindi kita kailangan... Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Si Yehan, isa kang hatak. Naglagay ka ng bitag para sa akin. Kung may lakas ka ng loob, bitawan mo ako! Okay ka lang? Tara na.
Doktor, kumusta na siya? Hindi malubhang nasugatan. Kaunting injury lang yan. Maglagay ng gamot at magpahinga ng ilang araw. So, kung wala na problema, mauna na ako. Salamat, Doktor. Salamat, Doktor. Kung may anumang problema sa hinaharap, mangyari makipag-ugnayan sa akin kaagad. Teka, anong gagawin mo? Gusto ko lang magpalit ng damit. Sandali lang, ako nang kukuha para sa'yo. Hindi na kailangan. Humiga ka dyan. Huwag mo na akong paulitin. Nasaan ang mga damit mo? Maleta sa katabing kwarto. Nag-asawa na siya? Bossy, nahanap ko na ba? Kinasal ka na ba? Paano niya nalaman? Tama, nasa malita ang marriage certificate. Kaya, alam niya asawa niya ako. Ngayon, alam mo na, kaya tayo... May asawa ka na. Ito'y tungkol sa pagtulong mo sa akin ng isang gabi. Hindi ba alam ng asawa mo? Ngayon, nandito ka na naman para alagaan ako. Wala ba siyang pakialam? Hindi niya alam, pinapakasalan ko siya. Alam niya, pero wala siyang pakialam. Sa tingin ko, tuwang-tuwa din siya. Hindi maganda ang relasyon yun ng mag-asawa. Wala siyang nararamdaman para sa akin. Bakit hindi ka magipaghiwalay? Wala akong pakialam kung anong paraan ang ginagamit mo. Hindi posible ang diborsyo. Lahat may mga hindi maiiwas ang dahilan. Ngayon, hindi ko na kayang hiwalayan. Walang pakialam sa kanya ang lalaking yun, pero hindi pa rin niya binibitawan. Ganyan niya kamahal ang asawa niya. Dapat makipag-divorce ka. Bossy, nutritionist mo lang ako. Masyado mo akong inaasar, di ba? Ibig bang sabihin gusto mo na ako? Sheng, huwag masyadong mangarap. Nag-aalala lang ako sa babaeng may asawa. Mabuhay kasama ako buong araw. Takot sa hindi pagkakaunawa ng iba. Nakaka-apekto ito sa aking imahe. Siyempre hindi niya ako gusto. Hindi ko hayang maapektuhan mo ako. Huwag kang mag-alala. Mabuti naman kung ganyan. Isang araw na lang ang deadline ay binigay sa akin ng tatay ko. Dapat kumita ng pera. Saan ka pupunta? Kailangan ko nang umuwi. Anong meron? Hindi makapagitay na umuwi at makita ang iyong asawa. Hindi, may emergency ako. Ganyan ka na naman. Bakit lalabas ka pa? Hindi ka makakapunta. Bossy, ibaba mo ako. May gagawin talaga ako. Kung may tatrabahuin ka, sabihin mo lang sa akin. Gagawin ko ito para sa'yo. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Salamat. Kaya huwag kang magmadali. Tapos dito ka lang. Maghintay hanggat sa ito'y ganap na gumaling at pag-isipan ito sa ibang pagkakataon. Hello, pawn shop. Kahapon tumawag ako sa telepono. Sinabi ko na gusto ko 100 piraso ng J na iyon. May gagawin ako at hindi ako makakapunta ngayon. Maaari natin gamitin ang online na pamamaraan. Ito ba ang emergency na sinasabi mo? Bakit kailangan mo ng napakaraming pera? Dahil ba sa asawa mo? Anong meron? Wala kang masabi. Ibig sabihin tama ako. Personal business ko ito. Hindi ito nauugnay sa iyo. Bakit hindi ito nauugnay? Pwede kitang pahirumin ng pera para hiwalayan mo ang asawa mo. Ngayon, hindi na ako makakapag-divorce. Ganun mo ba sa kamahal? Kung pumirma ako ng divorce, kailangan harapin ni mamang panganib. Magagawa mo lahat ng gusto mo. Divorced man o hindi, walang kinalaman ito sa akin.
Maaari mong ibigay ang account number mo kay Xiaoxi. Sabihin mo lang sa kanya kung gaano karaming perang kailangan mo. Bossy, ikaw. Buong araw lagi mong iniisip ang pera. Paano mo ako mapagsilbihan ng maayos? Hindi naman kita ginastos para gumawa ng kalokohan, di ba? Naiintindihan ko. Salamat, Bossy. Hello pa, natanggap mo na ba ang perang pinadala ko sa'yo? Natanggap ko na. Parang hindi ito mahirap para sa'yo. Kung natanggap mo na ang pera, kaya ang pagpapagamot ng ina ko, Huwag kang mag-alala. Hindi mamamatay ang mama mo. Kung kaya mong kumita ng 5 milyon ng ganito kadali. Kaya't ang pagtawag kay si Yehan upang mamuhunan ay dapat na madali. Tama? Pa, ayoko. Pa, wala akong ganoong katapangan. Kailangan mo lang pagsilbihan si Sia ng maayos. Ito hindi mahirap para sa'yo. Please huwag ka na magsalita. Minsan ka na nakompromiso na tumatawa para sa pamumuhunan. Sa 5 milyon na ito, maaari pa rin suportahan ng kumpanya sa ilang sandali. Pero kailangan mo mag-invest na mabilis. Hindi ko naisip kung walang kwentang Yenamshim na ito. Maaari kumita ng 5 milyon. Ang aso nito, hindi ko alam kung anong parang ginagamit mo para akiti sa Seihan. Hindi. Kung papatuloy ito, posisyon ni Mrs. C. Dapat ay akin. Yehan! Bakit siya pumunta dito? Xiaoxi, palayasin mo siya. Oo. Yehan! Monsieur, ayaw ka makita ni Boss C. Please, huwag mo ako ipahiya. Gusto ko namang sabihin ilang salita kay Yehan. Ayaw kang kausapin ni Boss C. Ayaw din niyang may kinalaman sa'yo. Monsieur, huwag mong sayangin na iyong enerhiya. Habang maaga pa, sumuko ka na. Nakausap ko na ang puntong ito. Sana'y may dignidad ka. Katulong ka lang. Wala ka bang lakas ng loob na kausapin ako tungkol sa moralidad? Hintayin mo akong bumalik sa tabi ni Yehan. Anong ginagawa mo? Bumalik ka na. Okay na ba yung paa mo? Nagpahinga ako ng 2 araw at ngayon okay na ako. Masustansya ba ang mga pagkain nito? Hindi. Ito ang party ko para magpasalamat kay Bossy. Pasasalamat ha. Bakit ka nagpapasalamat sa akin? Salamat sa pagpapahiram sa akin ng pera. At itong mga nakaraang araw ay inaalagaan mo ako. Ilang araw din na nakalipas, niligtas mo ako. So, may balak ka bang kumain para mabayaran ng pabor? Hindi naman. Akala kong hindi sapat ang babayaran pagkain na ito. Pero sa kakayahan ko ngayon, wala na akong magagawa pa. Balang araw, Alam mo ba kung anong inaasam ko? Alam mo ba kung anong inaasam ko? ayaw mo ba ng divorce? Alam ko. Tain ka muna. Anong masarap? Kumain ng kanin? Cheers! Lasing ka na. Paano? Paano ito posible? Si Namshing ay hindi kailanman nalasing sa buhay na ito. Inamin ito. 2 baso lang yon. Ang tolerance mo sa alak ay napakahina. Huwag ka nang uminom. Hindi. Gusto ko pang uminom. Gusto kong uminom hanggang sa magdilim ang langit at lupa at ang lupa ay nagiging tuyo. Basta ang damit ko, kailangan kong maligo. Ganyan, kailangan kong hubarin ang damit ko. Yan ang ting.
Anong ginagawa mo? Hindi pa ako lasing. Ibaba mo na ako. Ah! Anong gusto mong gawin? Anong magagawa ko sa demonyong lasing? Maghintay ka dito. Sasabihin ko ang kasambahay na lumapit at tulungan ka na magpalit ng damit. Gusto mong umalis? Nakalimutan mo sinabi mong mamahalin mo ako habang buhay. Anong sabi mo? Sige, Han. Gusto kita. Alam mo ba? At ang lupa ay nagiging tuyo. Ngayon, kailangan kong gawin ang damit ko. Anong ginawa ko kagabi? Gising ka na ba? Maaari kang lumabas upang kumain. Pupunta ako sa business trip ng ilang araw. Mamaya, hindi mo na kailangan gumawa ng masustansyang pagkain. Magpahinga ka lang ng maayos. Okay. Tungkol sa sinabi mo kagabi, Hindi. Nalasing ako kagabi kaya... huwag ka na magpaliwanag. Alam ko lahat. Hintayin mo kung bumalik. Bibigyan kita ng kasiyasiyang sagot. Kailangan ko munang hiwalayan si Ye Shinshen. Kaya kong tanggapin ang pagmamahal mo. Ano? Sagot? Anong pinagsasabi niya? Ang tagal na. Hindi ka pa nakapirma ng divorce agreement. Wala pang natanggap na balita. Han, ako... Miss Ye, ayaw ka makita ni Boss C. Tuloy ka nang hindi pumirma sa divorce agreement. Naglakas loob ka pa rin puntahan ako. Parang wala siyang pakialam sa sinabi ko. Xiaoxi, maaari kang kumilos para labanan ng pamilya Ye. Oo. Nasaan si Namsheng? Lumabas ka dito! Pa, anong meron pa? Walang kwenta. Anong ginagawa mo? Bakit tinapos ni si Ye ang kanyang mga pamumuhunan sa pamilya Ye? Anong sabi mo? Nagpapanggap pa rin. Ngayong umaga, lahat ng mga kasosyo ng pamilya Ye, lahat ay dumating upang kansilehin ang kontrata. Sinabing ideya ito ni Boss C. Anong ginawa mong mali kay Boss C? Bakit ganyan ang pakikitungo nila sa pamilya Ye? Nabalitaan ko ng lahat ng ito ay ginawa ni si Han. Kung hindi si Han, sino pa ba si Boss C? Anong ginagawa mo? Gusto mo bang patayin ang pamilya Ye? Tama ba? Hindi maganda, boss. Dumating ang ama ni Madam. Binubugbog niya si Madam sa paglabas ng kwarto. Madam, sa sandaling hinawakan ko ang pamilya Ye, agad silang nagkagulo. Naglakas loob pa silang pumunta sa bahay ko. Itaboy silang lahat. Paalisin mo si Madam? Sabi ko, paalisin lahat ng Gibb family. Oo. Wala kang silbi. Gusto mo akong patayin? Tumigil ka. Hinili sa iyo ng master, umalis ka sa kanyang lugar. Tino ka ba? Ang lakas ng loob mo itaboy ako? Ito ang ideya ni Mr. C. Kung hindi ka lalabas, tatawag ko ng security. Nessie, sabi ni Master, kailangan mo na rin umalis. Dapat mo sabihin, bakit inatake ni si Han ang pamilya Ye? Pinauwi ang divorce agreement. Pa, hindi mo pa rin maintindihan? Hindi ba pwede makapag-ayos sa kanya? Wala kang silbi. Sinaktan mo ang gusto ng pamilya Ye. Lalaki lang. Bakit hindi mo kayang itago? Bakit pinilang isang bagay na walang kwenta gaya mo noon? Kung gayon, kaya mabilis na hiwalayan si Miss Si Han. Pumapayag ako sa hiwalayan. Kaya pagamot ni Mama, hindi ko nga gagamitin pa niya ito para takutin ako. Ayos lang ang divorce, pero dapat ilipat ni Papa sa akin ang guardianship ni Mama. Naglakas loob ka pang bigyan ako ng kondisyon. Hindi ito kondisyon. Inilipat sa akin ang guardianship.
Tapos hindi mo na kailangan magbayad ng gamot. Hindi ba magandang bagay iyon pa? Ayan, hindi pa rin siya nagising. Ang pag-iingat sa kanya magdudulot lamang na mas maraming problema. Sige, ililipat ko ang guardianship sa'yo. Hiwalayan mo na si Siyehan ngayon. Hello, pansamantalang hindi available ang numero na iyong dinayan. Susehan. Ito bang sagot mo sa akin? Mula ngayon ay hindi na ito nauunay. Papa, sinabi mo na gustong hiwalayan si Seihan ang aking kapatid. Kung hindi siya makipag-iwalay, ano pa ang gagawin mo ngayon? Kinasusuklaman niya si Siyehan. Walang hiwalayan. Ang pamilya niya ay magkakaroon lamang ng dalawang kamay. Ngunit hindi na tayo kasal sa pamilya Yi. Maapektuhan ang negosyo ng pamilya natin. Pero ngayon, wala nang ibang parahan. Hindi ako magatingin kay Siyehan. Pinipilit para malugi ang pamilya Yi. Pa, ang ibig kong sabihin, kung hindi okay ng kapatid ko, pagkatapos ipapalitan natin ang taong ikakasal kay Seihan. Dapat akong napakasal kay Seihan. Kung hindi ito magagawa ng kapatid ko, baka kaya ko ito. Nagsasabi ka ba ng totoo? Subukan ko lang. Okay. Gaya ng inaasahan sa pagiging panganay ng anak ng pamilya Yi, palaging mas mahusay ka kaysa sa iyong nakababatang kapatid. Ma, bibilisan ko. Ilalayo na kita sa lugar na ito. Nakatitiyak ako, Mama. Talagang hahanap ako ng pinakamahusay na doktor para sa iyo, Ma. Para gumaling ang iyong karamdaman. Napakaraming taon na hindi pa rin siya nagigising. Pero nagtagal pa rin kapatid ko at hindi na kayang umalis. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na. Huwag kang magmadali. Dumating na ako para ihatid ang divorce agreement. Kailangan mo lang pirmahan. Aalis ako agad. Sinasabi ko na sa'yo na hindi ako pipirma sa divorce agreement maliban kung ibigay mo sa akin ang gusto ko. Kailangan mo lang pirmahan ito. Magkakuha ka ng guardianship. Paano kung malalaman na pinirmahan ko ito? Bibigyan mo ba ako o hindi? Ikaw! Ha! Yenam Sheng, nakikita ko namang ayaw mo ng divorce, diba? Sinasabi ko lang, gusto mo ng kustodiya ng mama mo. Ano ang gamit? Wala ka. Kahit 2 taon na nakalipas. O ngayon, hindi mo maprotektahan ng iyong ina. Pinapayuhan kita na pirmahan itong divorce agreement. 2 taon? Anong ibig mong sabihin na hindi ko kaya protektahan ang ina ko? Wala namang ibig sabihin. Nagsasabi lang ako ng totoo. Yenam Sheng, pipirma ka ba sa divorce agreement o hindi? Hindi ako pipirma nito kung wala ng kustodiya ng ina ko. Ikaw? Sige. Yenam Sheng. Tingnan natin. Hello, Lola C. Hello, Sir Ye. Malapit na ang kaarawan ni Lola at uuwi na ako. Sa oras na iyon, maaari ba kayo magsama ni Yehan upang mag-celebrate kasama ako? Babalik si Lola. Ginugusto niya talagang magkatuluyan kami ni Yehan. Matatanggap kaya niya ang divorce namin? O dapat ko bang sabihin sa kanya ang lahat katapos ng kayang karawan? Sige, Lola. Hihintayin kong pagbalik mo. Nasasabik ang lura sa pagkikita sa iyo. Yehan, bala kong bumalik sa iyo, Sheng, para ipagdiwa ang aking kaarawan. Pagdating ng panahon, kayo ni Shoy ay magsasama para bisitahin ako. Yehan, bala kong bumalik sa iyo, Sheng, para ipagdiwa ang aking kaarawan. Pagdating ng panahon, kayo ni Shoy ay magsasama para bisitahin ako. Lola, naging magaling ka sa nursing home ni Liu. Bakit gusto mo bumalik sa Yunsheng? Anong mayroon? May problema ka ba? Kailangan ko ba magpaalam sa iyo kung babalik ako sa Yunsheng? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Dahil wala kang pagtutol, siguraduhin mong isama ang iyong asawa. Kung hindi ka maglakas loob na dalhin siya, huwag kang mag-atubiling pumunta. Lola. Mag-book ng ticket para bukas. Bumalik sa Yunsheng ng maaga. Oo. At ipaalam kay Yan Zhenzen na sumama sa akin sa araw ng kaarawan ni Lola. Sabihin mo sa kanya para kumilos na parang magkasintahan sa harap ni Lola. Huwag kalimutang pirmahan ng divorce papers. Pa!
Sabi ni Mrs. C ay babalik sa Yunsheng. Gusto ni Siya na sumama ako para ipagdiwang kanyang kaarawan. Talaga? Mabuti. Ikaw ang aking mabuting anak na babae sa pamilya Ye. Pinihan. Ang kinabukasan ng pamilya Ye ay nakasalalay sa iyo. Gayon pa man, iginiit ni Ye Namsheng na kunin ang kustodiya ng kanyang ina bago pumayag na pirma ng divorce papers. Sinabi ni Ye Han na sinasabihan niya si Ye Namsheng na magmadali at lagdan ng mga papeles ng diborsyo. Huwag ka mag-alala. Nasa tabi mo naman si Bossy. Walang magagawa si Ye Namsheng. Pipilitin ko siyang makipagdiborsyo. Ibigay mo lang sa kanyang kustodiya ng isang naghingalong babae. Gagawin ko agad para sa iyo. Pirmahan mo ang divorce paper sa ward ng ina mo bukas. Bibigyan kita ng kustodiya. Anong ginagawa niyo dito? Napirmahan ko ang custody transfer procedures. Nagdaan ng kasunduan sa diborsyo. Maaari kang makakuha lahat ng kanyang mga karapatan. Ibigay mo muna sa akin ang custody agreement para sa ina ko. Naibigay ko na ang gusto mo at nakikipag-bargain ka pa sa akin. Dinadagdagan mo ang problema ko. Kung ayaw pumirma ng kapatid ko, kalimutan mo na. Gayon pa man, sinabi ni Ian ang gusto niyang hiwalayan. Kahit ayaw pumirma ng kapatid ko, pagkatapos ay hintayin si Sia na bumalik. Mapipilitan siyang pumirma. Sa panahong iyon, kung gusto ng kapatid ko ng anumang mamahaling damit, hindi siya magkakaroon ng anumang pagkakataon. Tama ka. Ye Namsheng, malamang na hindi mo alam. Ilang araw na lang ay malapit ang karawan ni Mrs. Niyaya ni Boss C ang kapatid mo na pumunta doon. Ito ay malapit na ang oras ng iyong kapatid na babae na ikasal sa pamilyang C. Kaarawan ni Lola, gusto kisama ni Seiyan si Ye Shenshen. Hindi siya natatakot na magalit siya. Hihingi siya ng diborsyo sa akin. Kapatid ko, huwag ka nang mag-alilangan pa. Mawawalan ka ng pagkakataon na makakuha ng kustodiya. Ang kasal na ito ay pinilit sa amin simula pa lang. Kung ipilit niya ang diborsyo. Seiyan, susunod ako sa gusto mo. Pipirma ako. Pipirma ako. Nasaan ang mga dokumento ko? Nilipat ko na ang kustodiya sa'yo. Kung mamamatay man siya mamaya, wala na akong kinalaman doon. Kapatid ko, akin na po itong posisyon ni Madam C. Kaya sana mabilis mong kuya ang posisyon ni Madam C. Hello, kasulad ko yung naka-off ang numero ginadial mo. Pa-block? Paki-imbestiga agad kung nasaan si Namsheng. Pakisabi sa akin kung saan iproseso ang paglipat ng ospital. Namsheng, bakit ka nandito? Master Su, nasa ospital ang nina ko. Nagplano ako na i-transfer siya sa ibang ospital. Anong nangyari sa ina mo? Bakit kailangan mo siyang ilipat? Nakoma ang ina ko sa loob ng maraming taon. Hindi masyadong magandang relasyon ko sa pamilya ko. Kaya ayokong malaman nila na nandito ang ina ko. Kaya naman ililipat ko siya sa ibang ospital. Kung ganon,
Matutulungan kita dyan. Shareholder ako sa hospital na ito. Maaari kong ayusin ang iyong ina na magkaroon ng isang VIP room at isang pribadong nurse. Walang mag-iistorbo sa kanya. Makakahanap ako ng doktor na tutulong sa iyong ina. Talaga, kailangan ko ito. Hindi ako magdadalawang isip. Ito ay isang maliit na bagay. Tara na. Okay. Boss C, ipinadala ng pamilya Ye ang divorce agreement dito. Nagpadala ko ng isang tao upang hawakan ang mga pamamaraan ng diborsyo. Tungkol kay Namsheng, nalaman ko ang ilang bagay. Anong mga bagay? Si Namsheng at Ye Shenshen, sila ay magkapatid na babae sa magkaibang ina. Galing din siya sa pamilyang Tio. Ano? Si Ye Shenshen ay anak ni Mr. Yi, kasama ang kanyang dating asawa. Ang ina ni Namsheng ng kasalukuyang asawa ni Mr. Yi. Ngunit sa ilang kadahilanan, hindi gusto ni Mr. Yi si Namsheng at ang kanyang ina. Bihira din niyang banggitin si Namsheng. Hindi alam ng maraming tao tungkol sa pag-iral ni Namsheng. Kaya ngayon hindi na natin alam nasan si Ye Namsheng. Ngayon din, hindi pa bumabalik si Namsheng sa pamilya Yi. Sa kasalukuyan, hindi ko alam kung nasan si Namsheng. Mag-imbestiga ka pa. Oo. At saka, ngayong gabi ang pagdiriwang ng kaarawan ng aking lola. Pagsapit ng gabi, dadalhin ko si Ye Shenshen doon. Mas mahusay na gumawa ng ilang paghahanda. Oo. Yehan, Kung hindi dahil nagustuhan ka ng lola ko, hindi kita dadalhin dito. Malapit na natin makita ang lola ko. Siguraduhin kung ano ang sasabihin at kung ano ang hindi dapat sabihin. Yehan, huwag kang mag-alala. Alam ko, papasayan ko ang lola mo. Yehan, hintayin mo ako. Madam, umalik na ang young master. May kasama ba si Yehan? May kasama ang young master, madam. Gayon pa man, ang taong dinala ng young master ay hindi ginong. Yehan, bakit kasama mo si Ye Shenshen? Lola, Yehan, bakit kasama mo si Ye Shenshen? Lola! Lola, matandang kinang. Bilisan mo, dalhin mo agad ang matandang ginang sa ospital. Lola! Lola! Maganda para sa emergency ng paggamot. Lola, maghintay mga miyembro ng pamilya sa labas. Bless you. Mamaya, akong magiging fertilizer na responsable sa pag-aalaga sa iyong ina. Salamat. Ayos lang. Yehan, huwag kang mag-alala. Magiging maayos si Lola. Ikaw! Si Lola. Nawala ng malay si Lola na makita ka niya. May ginawa ka ba kay Lola? Hindi. Wala pong ginawa. Hindi ko rin alam kung paano nangyari ito. Yehan, magiging maayos si Lola. Magpahinga ka muna. Alam kong wala ako sa puso mo. Ngunit makita kang kasama si Shenshen. Masakit pa rin sa akin. Huwag mo akong hawakan. Sa kasulkuyan, ikaw at ako'y walang relasyon. Nawala ng malay si Lola. Wala kang maitutulong. Umalis ka kaagad sa harapan ko. Yehan, Umalis ka! kapatid ko. Bakit late ka na sa ospital? May nangyari ba? Ayos lang. Kanina lang, nakita mong kasama ko si Yehan. Nag-alala ako na baka masaktan ng kapatid ko. Concern ako sa'yo. Ang hirap umakyat sa person ni Madam C. Magkakatulog kung bantayan mo si Yehan at wala kang pakialam sa akin. Tsaka wala kong interes sa mga bagay sa pagitan mo ng dati kong asawa. Iyan, Namsheng. Iniwan ka ng asawa mo. Kaya nagsiselos ka dahil pinili ako ni Yehan. Magkakatiya ka na sa lalang madaling panahon. Kapag magiging messy si Yehan, papakasalan niya ako sa lalang madaling panahon. Kaya hiling ko na magtatagumpay ka sa lalong madaling panahon. Salamat, Mr. Su. Salamat sa iyo sa pag-aayos ng mga doktor sa silid para sa akin, Nina. Walang anuman. Narinig ko mula sa doktor. Medyo maayos ng kalusugan ng ina mo. Gagaling siya. Makakasiguro ka. Kung wala ka ng kailangan, aalis muna ako. Kailangan kong bisitahin si Madam C. Madam C? Dito rin ba siya nananatili? Kagabi, bigla siyang nahimatay. Sa kabutihang palad, mabilis siyang naisugod sa ospital at kakagising lang. Kilala mo si Madam C?
Hindi. Noong trabaho ko bilang nutritionista para kay Bossy, narinig kong binanggit niya si Madam C. Aalis na ako. Okay. So yeah. So yeah. Ako po, Lola. Mas maganda mong pakiramdam mo. So yeah. Paumanhin. Ito ay dahil mas naturuan ko si Yehan, ang walang utang na loob na batang ito. Siya, Lola, hindi kita sinisisi. Alam kong palagi kang naging mabuti sa akin. Ngunit wala akong kapalaran kay si Yehan. Noong una, na narinig ni Yeshen siya ang mga alingaw-ngaw. Nabalitaan niyang may malubhang karamdaman si Yehan. Aalis siya ng maikli. Iniiwasan niya ang aking anak na parang salot. Pero ikaw, hindi mo siya hinamak. Hindi lang siya pinakasalan, pero nag-aral ka ng massage therapy at nutritional nursing para sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, itong posisyon ni Mrs. ay maaari lamang sa iyo. Gusto ni Yeshen siya na pumasok sa pamilya si mangarap siya. Lola, huwag po kayong magalit. Sa ngayon, hindi mahalaga ang mga bagay sa pagitan namin ni Yehan. Ang mahalaga, magkakatulong kung inalagaan mo yung sarili. Okay, Lola? Oh, yeah. Ito na ako. Nandito lang ako. Nahanap mo na ba ang kinaroroonan ni Namsheng? Iniimbestigahan ko pa. Gawin mo na mabilis. Paano ang divorce? Tapos na. Bossy, gusto mo ba makita ang divorce papers? Dalhin mo siya dito sa akin. Oo. Lola. Anong meron, Lola? Masama ba ang pakiramdam mo? O ayaw mo ako makita? Kung ano man yun, kailangan mo ipaalam sa akin bakit ayaw mo ako makita. Anong ginagawa mo na hindi ko alam? Walang utang na loob na batang ito. Umalis ka na. Kaya na kitang makita kailanman. Okay, aalis na ako. Huwag kang magagalit, Lola. Master C. Ingatan mo ang matandang ginang. Okay. Bossy, ito na ang divorce papers mo. Yan, Namsheng.